Hi guys, nandito ako ngayon sa bahay ng ate ko. Ilang araw nang nakalipas mga inday simula nung bumalik ako dito sa probinsya namin. At hindi ko nakayanan, nagkasakit na talaga ako mga inday. Simula nung umuwi ako galing sa Cebu mga inday, ilang araw lang nakakalipas, ito nagkasakit ako. Hindi ko alam kung bakit ako nagkakasakit. Pinipilit kong labanan na yung sakit ng katawan ko, yung sakit ng ulo ko. Binabaliwala ko lang mga inday kasi kala ko kulang lang ako sa tubig, or kala ko sa panahon lang. Pero ngayon talaga mga inday, mag-iba na yung pakiramdam ko kaninang umaga. Nagdadrive ako mga inday, muntik na ako mahimatay kanina. So, umuwi ako, nagpahinga ako. Until na mga inday, masama parang pakiramdam ko, yung ang kati-kati ng ano ko, ng lalamunan ko. Parang yung katawan ko nanginginig, parang akong unod ba, murag nagkurog. Tugnaw, malamig, nalalamig ako mga inday. Nag-inom na ako kanina ng Plemex para sa sipon tsaka sa ubo kasi kanina lang umaga nag-start yung ubo at saka sipon ko. Tapos yung ubo ko, kapag inuubo ako mga inday, ang sakit sa dibdib ko na parang may na-stuck na mga plema sa dibdib ko. Tapos yung ilong ko hindi makaginhawa tong kabila, at saka yung kabila naman dito naman kumawala dito. Matigas mga inday, wala akong ganang kumain. Hindi ko alam, sama-sama ng pakiramdam ko. Tapos ako lang isa dito kasi yung kapatid ko may duty. So mamaya mga inday, kapag tatayo ako, para akong nahihilo, parang yung paligid is nang nagtuyok mga inday, para akong matumba. Pinili ko na lang na magstay muna dito sa loob kasi masama yung pakiramdam ko, lalo na kapag tumayo ako. Bababa na lang ako mga inday kasi 2:00 na, wala pa akong kain. Hanap na lang muna ako na makakain ko. Kasi inom na lang ako ng gamot mga inday. Nasusuka ako. At nagpakulo na rin ako ng ginger, ahos, at saka sibuyas, at saka lemonsito mga inday. Ito yung ginagawa ko kapag may ubo at sipon ako at masama yung pakiramdam ko. Pinapawisan talaga ako mga inday after nan, mga 20 minutes siguro akong nagkaganyan. Tapos after mga 1 hour, babalik naman yung masakit yung lalamunan ko, tapos makita yung lalamunan ko. Like twice a day ko pong ginaganito yung sarili ko. Yan, napakapawis ko po. Dito ko natutunan yung ganito mga inday nung andito pa si Eric, nung may asthma siya. Tapos hindi ko alam kung ano yung gagawin ko, kaya nagpakulo ako ng ginger, lemon at saka ahos. Sinubukan ko rin yung sarili ko nung nagkalagnat ako doon sa kondo. So effective naman siya para sa amin.
at hindi pa rin talaga naging okay yung pakiramdam ko, kaya nagpatawag na ako ng manghilot mga inday kasi ang sakit-sakit ng ulo ko, parang ang bigat-bigat ng pakiramdam ko mga inday. Yung pag-uwi ko sa amin, kinuha ko yung mga gamit sa van, nag-unload ako. Yung iba kong gamit nilagay ko sa bahay ng kapatid ko, tapos yung iba kong gamit nilagay ko sa bahay ng papa ko. Tapos wala akong kung okay lang kung sa bahay ako ni papa matutulog, tsaka minsan sa bahay din ako ng kapatid ko matutulog. Wala akong pinamerting matitirhan sa ngayon mga inday. So hindi ko alam kung ano kayang plano ng Panginoon para sa akin. Yung lupa na ibinigay ng gobyerno sa akin, yung pinabakod ko mga inday. Sana may blessings or anumang mangyari sa future. Sana magkaroon din ako ng sariling bahay. Kahit na maliit lang mga inday. Basta sarili, yung may malagyan ng mga gamit ko, yung hindi kung saan ko lang nalagay yung mga gamit ko mga inday. Ang sakit ng ko, malalamunan ko mga inday. So mamaya mga inday is magpapahinga lang muna ako. Tapos sana bukas or mamayang gabi maging okay na ako. Ang sakit-sakit ng ulo ko mga inday, purag mabuak akong ulo. Matutulog na lang muna ako mga inday. Magpapahinga muna ako. Sana maayos, ma-okay na ako. Hindi ko alam kung saan ko nakuha itong sakit na to. Baka sa panahon lang, or kulang ng pahinga, or stress kaya ako mga inday. Alam ko hindi madali yung paghihiwalay namin ni Eric na sa 3 taon kami magkasama. Nauwi lang sa ganito. Na-miss ko naman yung panahon na magkasama kaming dalawa, yung mga happy moment namin mga inday. Kaso nga lang, lumalabas talaga yung mga bad memories na nangyari sa amin. Kaya hindi ko mapigilan ang sarili ko na hindi ma-stress, hindi malungkot. Nililimang ko naman yung sarili ko sa gawaing bahay, sa pagtatanim, sa paggawa ng kung ano-ano para hindi lang ako pasnagnan sa bahay na palagi ko siyang iniisip. Nililimang ko naman talaga yung sarili ko. Ang dami mga tao nagsasabi na bakit ba ako nagpapakamartir sa kanya, bakit hindi ko po daw siya iniwan, bakit pa ako nagsustay para sa kanya. Iba kasi ako, kasi kapag ako talaga yung pumasok sa isang relasyon, binubuhos ko talaga lahat. Tsaka ang natutunan ko naman sa relasyon namin ni Eric na huwag mong ibigay lahat, kasi kapag binigay mo ng lahat, parang mawala na siya ng gana, wala na siyang makikita pa kung makasal na talaga kami kasi binigay ko na lahat. Pinipray ko lang talaga sa Panginoon na mabigyan niya ako ng lakas ng loob, peace of mind, at saka siya na talagang bahala sa aking buhay na kung kami talaga ni Eric, may mga paraan or babalik sa Eric. Pero kung hindi, let go ko na yung sarili ko at magpo-focus na ako sa sarili ko. Alam kong hindi madali yung pinagdaanan ko, pero naniniwala ako na matutulungan kong sarili ko sa gabay ng Panginoon na maging matatag ulit ako. Sa relasyon namin ni Eric, hindi ko masasabi na wala rin akong kasalanan or wala siyang kasalanan. Siguro hindi nag-workout tong relasyon namin kasi both of us may kakulangan sa isa't isa. At pinipilit namin i-workout, mas lalo lang gumugulo, mas lalong naging complicated. Minsan napaisip ako, natanong ako sa sarili ko kung talagang siya ba yung bigay ng Panginoon sa akin. Kasi ang tagal-tagal kong naghingi ng sign sa Panginoon na sana may lalaking may bigay si Lord sa akin, na sana may matinong lalaki na darating sa aking buhay, na sana, yun nga, pinipray ko talaga sa mahabang panahon mga inday, kasi nga sa buong buhay ko 2 lalaki lang yung nakirelasyon ko. At akala ko siya na yung bigay ng Panginoon, pero
doon ko masasabi or tinatanong ko pa rin yung sarili ko na siya ba talaga yung bigay ng Panginoon. Pero bakit if siya yung bigay ng Panginoon, nahihirapan ako, parang lumalayo ako sa sarili ko, parang yung mga ginagawa ko noon, yung pagkanta ko, pag-play ko ng mga instrument, nalalayo na sa akin. Yung mga hobbies ko, medyo hindi ko na nagagawa simula yung dumating siya. So, ang daming tanong sa sarili ko mga Inday, kung siya ba talaga yung bigay ng Panginoon sa akin. Kaya hindi ko masasagot yung katanungan na yan. Pinag-pray ko ulit siya sa Panginoon kung talagang kami man. Ina-encourage ko na lang talaga yung sarili ko na baka naghiwalay kami kasi baka may bagong darating, may bagong opportunity, or may bagong blessings. Kasi sa buhay naman natin, kapag nawawala yung isang bagay, siguro may bagong oportunidad na darating. Sa mga nagtatanong kung kumusta ba si Eric yung pagbiyahe niya, nakarating naman ang maayos si Eric sa Amerika, 3 araw yung biyahe niya. Siya may contact man kami kahit na konti, kahit na minsan lang may contact pa rin kami, pero hindi na talaga kagaya ng dati. Like, how are you lang, ganun. Pero never na talaga kami magkausap or pinag-usapan yung dati, yung masasayang alaala. Never na talaga nangyari sa amin. Noong nakarating siya sa Amerika, nag-chat siya sa akin na masaya daw siya kasi babalik na siya sa kanyang buhay, sa kanyang mga nakagawian. Isang taon siyang nawala sa Amerika, doon sa bahay nila. So, ngayon mga Inday, ina-adjust niya yung sarili niya. Nababalik na naman siya sa negosyo niya, yung hands-on talaga siya sa negosyo niya. Tapos minsan na lang talaga kami magkausap at saka magka-chat. Siguro isa na itong sanhi ng aking pagka-stress noong mga the past week nung umalis si Eric. Tapos nung paglilinis ko ng condo, pagbiyahe ko, tapos yung paghihiwalay namin. Hindi ko alam kung ito ba yung rason kung bakit ako nagkasakit ngayon. Pero grabe talaga yung nararamdaman ko. Ang sakit ng ulo ko. Ang sakit-sakit ng katawan ko. Tapos ang lalamunan ko, ang kate at ang sakit. Tapos hindi ko ma-explain talaga kung ano yung nararamdaman ko. Halos lahat ng katawan ko parang minsan mabigat. Minsan para akong lumulutang sa hangin. Minsan naman kakakain ko lang, isusuka ko na lang, ganun mga inay, parang hindi talaga ma-accept ng pagkain yung tiyan ko. Tapos konti lang yung ubo ko, naiihi na ako, konti lang yung ubo ko, nasusuka na ako, isusuka ko lang yung lahat ng mga kinain ko. Tapos wala pa akong kasama dito kasi yung kapatid ko may trabaho. Mahirap talaga magkasakit kapag ikaw lang isa. Sa mga tao nagsasabi na iwanan mo na yan, mag-move on ka, ang bilis na po talagang sabihin pero ang hirap pong gawin. Alam ko masakit ngayon pero it takes time talaga siguro na mag-move on. Pero kakayanin ko para sa aking sarili at para sa aking pamilya. Lubos po ako nagpapasalamat sa mga tao na sumusuporta sa akin, nagbibigay ng encouragement sa mga comment niyo, nagbibigay ng sigla, nagbibigay ng mga advice. Maraming salamat po sa andyan kayo na sumusuporta sa akin. Maraming salamat po. At nagpapasalamat din po ako sa mga taong ang bilis maghusga, ang bilis mag-judge. Salamat din po. Si Lord na pong bahala sa inyo. Ayan po. Pasensya na po talaga kayo pero ang sama-sama po talaga ng pakiramdam ko ngayon at magpapahinga na lang po muna ako and I will update you po sa aking buhay sa susunod kong video. At maraming salamat po sa inyong pagsuporta, sa walang sawang pagsuporta sa aking channel. At sana po is andyan pa rin po kayo every time po na mag-upload ako ng video. Kayo po ang aking lakas, kayo po ang nagbibigay sa akin ng inspirasyon para magpatuloy ang journey ko. Maraming salamat po, ingat po kayong lahat and God bless.